Ang taxi driver na mapipilitang maging kasabwat ng pasahero niyang isang hitman. I got 5 stops to make. What's your name? Max. Max, I'm Vincent. What the hell? You killed? What? I'm not up for this. He's already killed. Siya si Max na nagtatrabaho tuwing gabi bilang isang taxi driver. Isang gabi, may sasakay sa taxi niya na isang lalaki na magdadala ng malaking gulo sa tahimik na buhay niya. Noong una, magpapahatid lang naman ito sa iba't ibang mga lugar, pero ang hindi alam ni Max, isa pala itong hitman na may hahantingin ng mga tao. Ngayong alam na nga niya ang agenda ng pasahero niya, susubukan nga niyang makatakas pero tatakutin nga siya nito at gagawing driver sa buong gabi na yon. Sa mga susunod na oras, dito na nga mababalot ng takot at madadamay sa malaking gulo si Max kung saan mas lalala pa nga ito nang malaman ng mga pulis ang nangyayari. Kaya naman, dito nga niya kakailanganing tatagan yung loob niya at maging matapang para makaligtas sa masamang tao na ito sa gabi na yon. Title ng movie, Collateral. Sobrang nakakatakot si Tom Cruise dito. From Interview with a Vampire, Tropic Thunder, tapos dito sa Collateral, pinakita ni Tom Cruise na hindi lang siya pang bida pwedeng-pwede din siya bilang kontrabida. Yung sa bar scene, tapos yung hinold up nga si Max, tapos dumating nga si Vincent. God damn! Tsaka Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo, Jason Statham, and Javier Bardem sa iisang movie. Damn! What I love from this film, kahit na slow burn to, may laman yung mga nangyayari. Yung iba kasi mabagal lang yung story just for the sake nga na mabagal, pero dito kahit yung mga slow parts nga ng story, may laman and meron siyang naitutulong sa mismong kwento nga. Also love the cinematography and yung mismong look nga ng film na it has this certain look and mood na it feels raw and authentic and bagay na bagay din siya sa mismong story and location na pinili nga nila. I also love the simplicity of the story na what you see is what you get lang talaga. It's just basically a hitman na nananakot nga ng isang taxi driver para samahan siya sa trabaho niya. Siguro what makes this film work then more than the story is the chemistry of the main two leads as protagonist and antagonist. Sobrang effective ni Tom Cruise bilang cold-hearted villain and si Jamie Foxx naman bilang isang taxi driver na natatakot nga doon sa mga nangyayari. Pero in terms of storytelling, literal na ipapasok lang yung main plot nga doon sa kwento na ayun yung susundan without any proper build-up nga doon sa bakit ba naging ganun yung kwento. Nga diba sa simula ang chill-chill lang, tapos ang relaxing, tapos biglang puro action and bang-bangan na. And it's an interesting feeling kasi nga the pacing and the flow kinda capture kung ano yung pinagdadaanan and nararamdaman nga ni Max sa kwento na to. In terms of action din pala dito, lalo na with the fight and action choreography nga, na-appreciate ko siya kasi hindi siya nakakahilo unlike yung mga movies during this time. Alam niyo yung editing sa mga fight scenes at Bourne, sa Taken franchise, na sobrang daming shot na pabago-bago, hindi ganun dito Naka-wide palagi mga fight scenes and kita mo din talaga yung mga nangyayaring labanan. Siguro nakulangan lang talaga ako ng appearance from the police side o paminsan-minsan lang sila nag-a-appear na sana mas nagamit pa sila, lalo na nga si Mark Ruffalo na akala ko mag-a-appear pa siya doon sa ending. Akala ko nga magiging si Hulk pa siya Pero ayun, same as Marvel, hindi rin talaga siya nagamit dito. So ayun, for me, this is one of the best and most unique role nga ni Tom Cruise and I can see now kung bakit takot na takot yung mga gobyerno sa kanya and lagi siyang pinapahuli doon sa mga Mission Impossible movies. Siguro itong movie, pwede mo siyang gamiting take as ano yung perspective ng gobyerno kay Ethan Hunt. So ayun, sobrang nag-enjoy ako doon sa movie, sobrang tagal ko nang nasa watchlist to, ngayon ko lang napanood, and ang total rating ko for Collateral ay 8 out of 10.